Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin itong si alias Totoy at itong si retire PNP Chief, PNP General Estomo. Kasi ito mga kababayan, itong si alias Totoy, may mga sabit ho yung kanyang, para sa akin hindi ko sinasabing gumagawa siya ng kwento-kwento or fake news. Wala mo sinasabing lahat ng sinasabi niya, pahayag statement dito sa Missing sa Bungero, invento. Wala naman tayong sinasabing gano'n. Pero ang problema, mayroon ho siyang mga sabit na pahayag. Una tinanong ho siya sa isang interview sa isang mainstream media na mayroon bang mga mambabatas na sangkot dito sa Missing sa Bungero, dito sa House of Representatives at sa Senate. Ang sagot niya doon sa mainstream media, wala daw sangkot na mambabatas, wala raw sangkot na taga-Congress, wala raw sangkot na taga-Senado. Ang gumagawa raw niyan, yung issue na yan, si Atong Ang nagbabayad sa mga media para palaganapin na may mga sangkot na politiko sa Senado at sa Congress para makahingi raw ng tulong si Atong Ang dito sa mga politikin nito. Kaya wala raw mga sangkot na taga-House of Representative, walang taga-Senate, walang kahit anong mambabatas sangkot dito. Ngayon, nung gumawa na siya ng press conference, kasama niyo ho yung mga pamilya ng biktima ho ng Missing sa Bungero at may mga binanggit ho siyang mga pulis ho doon. Kasama na nga ho doon si Estomo, si retired General Estomo. May binanggit na siyang congressman na isang mambabatas. Nakalimutan ko lang pangalan, yung taga Ako Bisaya Party List ba yun? O, yung kalbuhong congressman. O, ba't biglang nagkaroon ho ng sangkot na ganon? Sabi niya walang sangkot na taga House of Representative. Walang sangkot sa Senado. Bakit ngayon nung nagka-press conference biglang nagkaroon ng sangkot na mambabatas? So, doon conflict na 'yon. May sabit na doon. 'Di ba? Ngayon, nung nagkaroon siya ng press conference, sabi niya, binanggit na huling-huling pangalan si Estomo, si retired General PNP Estomo. Humingi siya ng isang sorry doon sa isang interview na humingi siya ng sorry kasi dala lang daw ng kanyang emosyon kaya niya nabanggit si Estomo. At wala raw siyang alam about ni Estomo. Kaya niya lang daw nabanggit yung pangalan ni Estomo kasi ayon kay Atong Ang, kinausap siya, ang sabi raw ni Atong Ang sa kanya, pasalamat ka, patayin ka na nga lang daw namin, patayin ka na nga lang daw, sabi ni Estomo. So, yung ganong statement, hearsay pala. Paano kung yung mga binanggit niya mga pulis doon, bukod kay Estomo, pinagbabanggit lang din ni Atong Ang. Paano yun? Kasi binanggit niya Estomo, sabi niya, wala rin siya alam kay Estomo, kaya niya lang daw sinama doon sa press con niya, binanggit daw ni Atong Ang sa kanya. Nasabi, pasalamat ka nga, ang sabi nga ni Estomo, dapat patayin ka na lang. So, ibig sabihin, yung knowledge niya na papatayin siya ni Estomo, hindi pala direct ni Estomo sinabi sa kanya. Kwento lang ni Atong Ang batay sa kanya. So, hearsay pala yon. Paano nga sabi ko, yung mga ibang pulis na pinagbabanggit doon, puro binanggit lang ni Atong Ang. So, humingi siya ng sorry. Hingi raw siya ng sorry nung una. Ngayon, merong isang balita ngayon na tinatanggihan niya naman yung sorry ngayon. Kasi sabi na magsasorry siya Ay, doon sa balita Okay naman ito, tinatanggihan niya yung pag-sorry. Pakinggan natin. Ng whistleblower na si Julie Dondon patitungan ng demand for public apology ni retired Police General Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng mga nawawalan sa Bungero. Lahat din daw ng kanyang sinasabi may katibayan. Narito ang agenda report ni Joash Maliban. Paano ako maghingi ng sorry? Wala naman ako kasalanan.
Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa mga alpha member o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing Sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Una-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally si Atong Ang, nung ako regional director ng Bicol Region. Ang reason ko is, una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglilinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing Sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya, miyembro siya ng Alpha. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at Nakapilito Gira. Para alam na lahat, nagtadirumir pa yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Gira noong January 28, 2023. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikretong operasyon. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng pitmaster sa Estomo dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. Isang bagay na mismong si Estomo rin ang nag-confirm sa Billionaire News Channel. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay yung online sabong. Yun lang ang ano ko, na mga rolo ko kasi nung time na yan, na nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So, patulong ako, nabigyan naman ako, kaya nagkaroon ako ng, actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan ako ng 2 betting station. Giit ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita na walang katibayan. Isang patunay daw ang nahanap na human ribs sa Taal Lake kahapon. Masyado umiinit ng isyu agad sa akin, parang nangyayari pa ngayon ako pa nagsisinungaling. Kung ako nagsisinungaling, una, matagpuan kaya yung mga boto ng mamising sa bungero dyan sa tali? Balak kasuhan ni Estomo si Patidongan dahil sa mga akusasyon na ito. Sagot ni Patidongan, kasuhan niya ako. Uulitin ko. Kung gusto niya na malinis ang pangalan niya, pala i-detector kami dalawa kung sino sa amin dalawa na sinungaling. Ayon kay Patidongan, malapit nang mabuo ang kanyang official affidavit at nakaamba na rin siyang magsampa ng formal na reklamo sa mga umano'y nasa likod ng missing Sabongeros. Para sa agenda, Joash Malimban. Ayan mga kababayan, hindi mo natin sinasabing ito si Alestoto, si Dondon. Buong sinasabi niya rito, kasinungalingan. Wala naman tayong sinasabing gano'n. So dapat ingatan niya ho yung kanyang mga pahayag kasi magkaroon lang siyang pagkakamali rito, mababawasan ho yung kanyang kredibilidad. At sana itong mga pangyayaring ito, mga kababayan, walang mangyaring baliktaran, recant o ano paman. Kasi nga, nasanay na ho tayo mga kababayan sa mga issue. Magmula ho nung nagbablog ho tayo sa political industry, political vlogging. Ang dami hong mga lumalabas na ganito, ganyan. Ang galing magpahayag, ang ganda rin ng pahayag. Tapos after na ilang buwan, 1 taon, 2 taon, magre-recant, babaliktad. Kesyo may tumakot lang daw sa kanya. Kalaban ito, kalaban ganyan, inutusan ganyan, papatayin pamilya niya kapag di ginawa. Di ba?
O tulad nga nung kinukuwento natin yung kay Ragos, kay Erwin Espinosa, na ang galing din ng pahayag, galing din magpaliwanag. Laban dito kay Laila de Lima. O, nung nawala na si Digong, biglang nag-recant, bumaliktad, pinilit lang daw siya ng Administrasyon Duterte. O, nanumpa pa yon. Sa Diyos, napawang katotohanan lang ang sasabihin. So help me God, nanunumpa pa sa Senado. Ito nga, hindi pa nga nanunumpa ito, di pa nga outtaking ito. Puro affidavit or puro, tawag dito, puro pahayag lang sa mainstream media. Oh. Tayo mga kababayan, doon tayo sa pagresolba ng kasong ito. At magdusa, tawag dito, magdusa or makuha ang hustisya rito ho dito sa Missing Sabongero at mabigyan ho ng parusa, magdusa ang mastermind dito. Doon tayo sa totoong master, doon tayo kakampi. Kaso nga lang, sana itong mga ito totoo talaga ang mga sinasabi. Kasi yung pamilya nito, pamilya ng mga Missing Sabongero, mga biktima, umaasa din ho yan mga kababayan. Tapos bandang huli, magkakabalikta-baliktaran lang, magre-recant-recant lang. So ano to, mga drama lahat. Kasi natuto na tayo, nakakasira na ng loob, nakakatrauma na eh. Hindi mo na malaman kung sino yung isa may magaling magpaliwanag, may explain, tapos bandang huli, babaliktad din. Sana nga, totoo ito. Itong mga ito, para mabigyan ho ng hustisya, ito hong mga biktima ho ng Missing Sabongero dahil hindi talaga nila deserve yun dahil importante pa rin naman buhay eh. Buhay pa rin naman importante. Wala rin naman silang pinatay na tao. Diba? So, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.